Father, in the name of Jesus Christ, salamat Panginoon sa panibagong araw, Panginoon, panibagong kalakasan, panibagong buhay na aming haharapin wala sa araw na to, O God. Salamat sa kalakasan na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, upang magpatuloy, upang mag-testify ng kabutihan mo, O God, sa bawat mga tao, Panginoon, na ginagamit mo sa mga huling araw na to, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang patuloy na nananalaitay sa aming mga buhay, O God. Thank you for the gift of life, for the gift of family, for the gift of salvation, O God. Thank you, Panginoon, sa panibagong umaga na to, O God, na aming gagalawan. At anumang mga narinig namin ng mga testimony, ng mga patotoo ng bawat family, O God, I decree and declare as we are connected to this ministry, O God, that those testimony shall move from glory, shall move from grace to grace, in Jesus' mighty name. And no weapon formed against shall prosper sa mga testimony na aming narinig, O God. And I decree and declare na alam ko, Panginoon, ang bawat isa ay may kanya-kanyang testimony, Panginoon, na hindi man nila mailahad dito sa harapan, bagkus alam po namin na bawat isa ay nakakatanggap ng mga biyaya, pagpapala, pag-iingat sa iyo, Panginoon, even sa kanilang mga mahal sa buhay, O God. Maraming salamat po. At sa araw po na to, anumang mga plano, mga pakana ng kaaway laban sa buhay ng bawat isa, masisira lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, every wizard, witches, and curses be consumed now by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. At anumang mga emosyon na hindi galing sa iyo, Panginoon, mga emosyon na galing sa kaaway, O God, be broken now, be paralyzed now in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. At mula sa umaga na ito, Panginoon, kalakasan, kapayapaan, kahinahunan, O God, ang aming matatango sa araw na ito, Panginoon. The moment na makakapakinig ng iyong salita, Panginoon, kalakasan ang aming matatanggap, O God. Proteksyon ang aming matatanggap, O God. Maraming salamat po. At sa araw na ito, ang iyong karunungan, kaalaman at pagkaunawa, Panginoon, ang palaging sumasa amin. The moment na maisalita ang iyong word, O God, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangungusap sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, Panginoon. At anumang mga pagkakamali, anumang mga pagkakasala ang nagawa ng bawat isa sa isip, sa salita at sa gawa na nagiging hadlang upang makamit namin ang katagumpayan ng aming mga panalangin, O God. Pinapatawarin mo po kami, Panginoon. Niririlis namin sa iyo lahat, Panginoon, ng mga bagay-bagay na nakakagulo sa aming emosyon, sa aming mga isipan, Panginoon. Patawarin mo po kami, O God. At sa araw po na ito, Panginoon, nagtitiwala at nananampalataya kami sa iyo, Panginoon, na sa araw na ito, may gagawin ka sa mga buhay ng bawat family na nandito, Panginoon. Maraming salamat po. And I speak your love, your joy, and your peace. Your fruit of the Holy Spirit, O God, shall manifest each one of us, O God, in Jesus' mighty name. And I speak the blood of Jesus Christ to cover those testimonies and to cover each one of us, O God. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang malayang kumilos dito sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ay, Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Pwede na po tayo magsimpo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. So once again, a blessed morning, family. A blessed morning, family. Hallelujah. So, meron tayong mga first-timer. Amen. Amen. Mga first-timer tayo. Amen. Pakitaas po yung kamay ng mga first-timer po natin. Amen. Ayan, hallelujah. Welcome po family dito po sa ating gawain. Hallelujah, praise the Lord. And sigurado na the moment na dumating po kayo dito sa pinato, hallelujah, merong pagbabago na gagawin ng Lord sa mga buhay. The moment na magtiwala tayo sa salita ng Panginoon at isabuhay natin ang salita ng Panginoon, merong pagbabago at pagpapala na matatanggap tayo
Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Jesus. And syempre, hindi porket first timer is ngayon lang natin sila makikita, bagkus ang Panginoon ang patuloy na hindi po sa kanila upang palagi natin silang makakasama dito sa gawain ng Panginoon. Amen, family. Amen. Diba, gusto natin ang mga first timer, hindi lang magiging first timer, kundi magiging kasama natin every Sunday. Amen, family. Yes, maraming first timer dito, pero ngayon, every Sunday nandito sila. Amen. Amen. Ayan, mas masaya ang Panginoon dyan kasi alam naman natin ngayon, nasa huling araw na tayo. Kaya mas maganda, parami ng parami yung mahihikayat natin dito sa gawain ng Lord. Amen, family. Amen. Amen. Kaya magpuri tayo, magpasalamat sa Panginoon na ang bawat isa is merong mga nadadala sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So, pakisabi sa katabi ng family. Family. Magandang umaga. Magandang umaga. Masaya ako Masaya ako na nandito na. na nandito pa ngayon. Masaya ako Masaya ako. nakatabi kita ngayon. Nakatabi kita ngayon. Kaya family, Kaya family. wala kang absent. Wala kang absent. Kung katabi kita ngayon, Kung katabi kita ngayon, dapat sa susunod na Sunday, dapat sa susunod na Sunday, ikaw pa rin yung katabi ko. yung katabi ko. Hahanapin kita. Hanapin kita. At alam mo ba, Alam ko ba? mas masaya ang Lord Mas masaya ang Lord na nakikita ka niya dito. na nakikita ka na dito. Kaya family, Yung family. huwag kang absent. Huwag kang absent. Dito na tayo. Dito na tayo. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige nga po, shout hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba, family, lagi po namin tinatanong na asan po yung Panginoon natin? Ituro natin saan ang Panginoon natin? Hallelujah. Saan? Saan yung Panginoon? Nasa taas. So, pag sinabing shout hallelujah, ibig sabihin para sa Panginoon yun. Ibig sabihin yung kamay natin nakataas. Hallelujah. Amen? Hindi nakatigil dyan sa baba. Ha? Kasi wala naman dyan ang Panginoon sa baba. Amen? Amen. Kailangan hindi lang yung boses, yung papagalawin natin, yung papagalahin natin, dapat buong katawan natin. The moment na magpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Kaya pag sinabing shout hallelujah! Ayan. Yung kamay natin, habang may mga kamay pa tayo, kompleto pa, gamitin natin yan. Ha? Gamitin natin yan. Amen. O once again, shout hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yan. The moment na nandito pa tayo, papurihan natin ang papurihan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah, kasi kapag dumating na yung pagbabalik ng Panginoon, hindi na tayo makakapagganyan pa. Amen. Amen? The moment kung ano yung ginagawa ko sa pagbabalik niya, yan na yun. Ha? Hindi ka na makakapagganyan pa. Amen, family? Amen. Kaya ngayon, gamitin natin ang buo nating katawan, buo nating kalakasan para papurihan ang ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Masaya ba kayong lahat na nandito kayo ngayon? Amen. Kung masaya, taas ang kamay. Amen. Ayan. Di ba? Marami naman palang may kamay. Ayan. Di ba? Oo. Masaya wala tayong lahat. Ipakita natin yung kasayahan natin. Amen. Diba? Kasi kung ang Panginoon hindi tayo binibigyan ng kapayapaan sa isip at sa puso natin, hindi tayo magiging masaya. Diba? Kung puro kaguluhan yung laman ng isip mo, hindi ka talaga magiging masaya. Baka hindi ka makipag-usap dyan sa katabi mo. Amen. Ha? Kaya nga, laging sinasabi talaga na, family, the moment na nandito tayo sa gawain ng Panginoon, kung ano man, yung mga bagay-bagay na naiwanan natin sa bahay, mga labahin, mga hugasin, sinaing, or ano pa man yan, kalimutan muna natin yan. Amen? Amen. Kasi sino mayroong mga naiwan sa bahay? May naiwan. O,
O may naiwan, ibig sabihin, sila yung hihimpuin ng Panginoon para sila yung gagawa doon. Kaya huwag ka nang mag-alala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, family. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka nang mag-isip pa. Huwag ka na mag-isip pa. Hayaan mo na ang Panginoon dyan. Hayaan mo na ang Panginoon Huwag dyan. mong problemahin Huwag mong problemahin ang problema ang problema na hindi mo dapat problemahin. na hindi mo dapat problemahin. Alam mo ba? Alam mo ba? Ang tinuro dito sa Joong, Ang tinuro dito sa ang Japon, problema, ang problema, ang pag-aalala, ang pag-aalala, pinapasalamatan yan. pinapasalamatan At alam yan. mo ba? At alam mo The ba? moment na pinroblema mo yung problema, The moment na problema may ang at problema, nag-alala ka sa mga dapat nag-aalala ka sa alalahanin, mga dapat alalahanin, sakit ang dulot niyan. sakit ang dulot Kaya niyan. para hindi ka magkasakit, Kaya para hindi ka magkasakit, huwag mong alalahanin yun. huwag mong alalahanin yung Ang Panginoon problema. muna. Ang Panginoon muna. Panginoon muna, sabihin mo family, Panginoon muna. Panginoon muna. Kalimutan muna natin yung mga nandoon. Amen. Hayaan na natin si Lord ang bahala doon. Ha? Baka tinatanong nyo, paano kayo mahayag doon si Lord? Ha? Sabi ko nga, kung may family kayo doon, na naiwanan doon, sila na yung bahala doon. Ha? Amen. Baka pagdating nyo, ayan nga, sinabi na, the moment na magsakripisyo ka para sa gawain ng Panginoon, sigurado, uuwi ka at uuwi ka na meron kang kapayapaan sa isipan at sa puso. Pagdating mo doon, nagawa na yung labahan, nagawa na yung hugasan, nagawa na yung sinaing, kakain ka na lang. Sigurado. Amen, family? Amen. Lalo na kung alam mo sa sarili mo anak ka ng Diyos, ay lahat ng lalabas sa bibig mo, magkakatotoo yan. Amen. Lahat ng i-declare mo sa bibig mo, lahat ng lalabas sa bibig mo na deklarasyon, magkakatotoo yan. Kaya sinabi natin na pag uwi mo doon, wala ka nang gagawin. Wala ka nang poproblemahin. Ha? Amen, family? Amen. Yan yung paniwalaan nyo. Yan yung panghawakan nyo. Amen. Dahil hindi tayo nagsiserve sa Panginoon na walang kayang magawa. Amen. Ang Panginoon natin kayang gawin lahat ng imposible. Amen. Kaya huwag nating limitahan ang ating Panginoon. Ha? Sabi mo, family, Family, huwag mong limitahan ang Panginoon. huwag mo limitahan ang Kung Panginoon. ano man yung nasa isipan mo, Kung ano man yung nasa isipan mo na imposible, na imposible para sa Panginoon, para sa Panginoon, posible lahat yan. posible lahat yan. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus name, mga family. Ha? The moment na nandito ka sa gawain ng Panginoon, focus Amen. tayo. Focus, just focus. Amen. Ha? Amen. Focus na. Amen, family. Amen. Amen. Focus tayo para lahat ng mga salita ng Panginoon na ipapahayag sa inyo, maiintindihan natin. Amen? Amen. Amen. Kasi magsisilbi natin protection yan. Magsisilbi natin kalakasan yan. Kaya huwag niyong baliwalayin yan. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin once again ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So before we start, allow me to acknowledge everyone, lahat ng mga nandito ngayon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mga family from Trece Martires, from mga taga Trece Martires, Trece, Buko Perez, Trece as in taga Trece. Yung mga taga Trece, taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin ang ating kamay ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So ang ating family here in Naik, lahat ng taga Naik, taas ang kamay. Lahat ng taga Naik, yan, taas ang kamay. Ayan, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yun na, ganoon na lang yung pag-acknowledge natin lahat ng lugar. Hindi na isa-isahin pa kasi matatagal tayo. Ha? Amen, family. Ayan, praise the Lord. So, syempre, ating mga leaders, minister here in Jaong Naik, Cavite, and especially ang ating mga beloved pastor here in Jaong, Pastor Leo Daguman, palakpakan po natin ang ating Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. And also, Pastor Vicky Cuevas, palakpakan po Praise the natin Lord, ang ating hallelujah. Hallelujah, and especially our beloved parents in the Lord, Dr. Prophet Romary Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Praise the Chaos. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam ko, kilala nyo na yan sila. Amen? Amen. Kilala yan sila. Ha? Sila yung ginagamit ng Panginoon dito sa mga huling araw.
Amen. Sila yung mga nagsiwalat sa atin kung bakit every Sunday meron tayong mga natututunan dahil itinuro lang din yan sa amin ng ating mga spiritual parents in the Lord. Kaya palakpakan natin ang buhay ng ating mga spiritual parents. Hallelujah, praise the Lord. So, yan po pala, may may crusade this coming November, ano yung pastor? 3, ayan, sa Imus. November 3, meron pong crusade na gaganapin sa lugar ng Imus, Mary Chris. Yan, baka may mga gusto makapunta o may kakilala kayo na merong mga karamdaman, ayan na po yung panahon, yan na po yung oras para mahipo ng propeta ng Panginoon. The moment na nagtitiwala ka sa Panginoon, ha? Yan, sa ano punta po tayo doon? Ha? Ano po yun? Every 6 na hapon ang start ng crusade. Kaya yung mga may kakilala, sabihan nyo sila na mayroong crusade doon, and ipakilala nyo po yung ministry natin. Na yung ministry natin, we are prophetic, healing and deliverance. Healing para sa mga may karamdaman na inaiwan na ng doktor, or mayroong mga sakit na hindi na kayang gamutin ng doktor, or mayroong mga sakit na tinaningan na ng doktor. Wala namang karapatan magtaning ng mga tao. Ang mayroong karapatan lang ang Panginoon. Amen. Siya lang yung nakakala kung hanggang saan tayo. Amen. Kaya kung ano yung sasabihin ng mga doktor, hindi natin paniwalaan yan. Pero hindi ibig sabihin na against tayo sa kanila. Lahat may kanya-kanyang gift na ibinigay ang Panginoon. Pero kung ako, sa inyo, sa Panginoon tayo diretso. Amen, family. Amen. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Praise the Lord. And syempre po sa ating mga viewers, hallelujah. So we are live now every Sunday here in Jaong, Nay Cavite. Hallelujah sa ating mga viewers. Hallelujah. God bless your family. Thank you for your watching to this live streaming. Hallelujah. Praise the Lord. And the moment na nakakonekta ka sa ating ministry na to, sa ating servant of God, surely God will gonna bless you today. Hallelujah. And receive your portion. Receive lahat ng mga deklarasyon ng propeta. Marireceive mo, matatanggap mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So are you excited? Amen. And dapat parang kitang excited. Tanungin mo yung katabi mo sa mo, family. Family. Handa ka na ba? Family. Family. Handa ka na ba? Bakit walang sumasagot? Sumagot ba? Sumagot? Sumagot? Pasagutin nyo para malaman natin kung handa ka ba. Family. Ayan. Handa ka na ba? Anong sagot? Handa na. Ayan, sabihin mo, handa-handa na. Handa na. Ayan, ha? Yan, pagdating sa Panginoon, dapat palagi tayong handa. Amen. Hindi pwedeng patulog-tulog tayo dyan. Ha, family? Walang patulog-tulog. Alam mo ba, the moment na aantukin ka at makakaramdam ka ng antok ay kaaway yan. Huwag mo hayaan makatuloy yan sa'yo. Kasi the moment na lalapit tayo sa Panginoon, andyan din yung kaaway, pipigilan at pipigilan tayo. Kaya kung makaramdam ng antok, ng parang naiinip, i-rebuke yan. Jesus name, in Jesus name. Para mawala yan. Huwag mo hayaan na mas makinig pa tayo sa kaaway kaysa sa Panginoon. Naku, walang magandang may dudulot ang gawa ng kaaway. Sasabihin ko sa inyo. Alam nyo yan, yung mga sakit, karamdaman ay walang magandang may dudulot yan. Amen, family? Yan tenten ng kaaway pumarito para magnakaw, manira at mangwasak. Tandaan natin yan. Walang magandang may dudulot ang kaaway para sa atin. Kaaway spiritually, hindi yung mga kapwa natin, Hindi tayo nakikipaglaban sa kapwa natin. Nakikipaglaban tayo spiritual sa spiritual. Amen? Amen. Yan natin tatandaan. Kaya malaking bagay talaga na maka-attend tayo sa gawain ng Panginoon para magkaroon ng kalinawan yung mga isipan natin. Amen? Amen. Yun, so handa na kayo. Handa na kayo. Amen. Ayan, hallelujah, praise the Lord. So, yung topic po natin ngayon is nakakonekta to nung ako yung nag-preach ng nakaraang Sunday. Diba nitong Sunday, nitong last Sunday is si Pastor yung nag-preach. Pero connect lang to halos sa topic namin ni Pastor. Pero itong sa akin po is
konektado doon sa last topic natin nung ako yung nag-preach, yung about sa last days. Ha? Yun. Ayan, yung mga first timer hindi nila ano yun. Pero yung mga nandito nung nakaraang Sunday, alam nila yun. Na ang topic natin is about last days. Amen. Amen. So, ayan. Ngayon, yung topic natin, tips for you to stand firm in the last days. Ano yung mga dapat natin gawin para manatili tayong makatayo at lumalaban pagdating ng mga huling araw? Amen, family. Sino gusto yun? Amen. Na meron palang tips para hindi tayo maiwanan sa pagbalik ng Panginoon. Amen. Ha? Sino gusto? Amen. Ha? Excited ba kayo? Amen. Yan, dapat excited tayo sa pagbalik ng Panginoon, ha? Na alam natin na makakasama natin siya. Ha? Amen, family? Amen. Yan, tips yan. Ito yung tips natin. Ha? Tips to, ha? Doon sa topic natin yung last days. Karugtong po ito. Ha? Amen, family? Amen. Yan. Tips para patatagin tayo hanggang wakas. Yes, katulad sabi ni nanay, yung testimony niya, sinusubukan siya ng Panginoon kung hanggang saan siya. No? Sinusubukan siya. And alam natin na hindi lang si nanay ang sinusubok. Ngayon, amen. Lahat tayo merong laban sa buhay. Lahat tayo sinusubok ng Panginoon kung hanggang saan yung pagtitiwala mo. Amen. 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 Alam natin yan, sinusubok tayo. Pero ang tanong, kaya mo bang tayuan yung mga pagsubok na binabato sa atin ng kaaway? Amen. Yes, dapat natin matayuan yan. Dapat natin paglabanan yan. Hindi dapat tayo maaapektuhan. Ha? Amen, family? Amen. Yes. And through the Word of God, yan yung nagagamit natin para mas lalo tayong tatatag. Ha? Amen. Hindi yung mga salita sa labas. Kasi kung sa salita sa labas, doon ka makikinig, lahat yan walang kabulungan. Lahat yan pwedeng makapagpahamak sa'yo. Amen. Pero kung susunod ka sa isang salita, follow one voice, Panginoon lang, sigurado, hindi ka tatalo ng kaaway. Amen, family? Amen. Amen. Kaya, ano talaga, stand firm tayo, lalo na sa mga huling araw na to. Tayuan natin yung salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi ka niyan papahamak. Amen. Hindi ka tayo papahamak. Bagkus, bibigyan niya pa tayo ng kalakasan. Diba? Minsan, may salita ang Panginoon na parang patama sa akin to ba? Yung parang tatamaan ka talaga sa salita, pero gusto ng Panginoon, hindi yung magiging dahilan para lalo kang lalayo. Minsan, ginagamit ng Panginoon yung natamaan ka para mas lalo mong maintindihan na kailangan mo siya, na kailangan mong lumapit at magpakatatag sa Kanya. Amen? Amen? Amen. Kaya, stand firm, ha? Family, sabi ko, family! Family! Stand firm! Stand firm! In these last days. In these last days. Sino na yan, alam ko naman, alam nyo na nasa mga huling araw na tayo. And alam ko na alam nyo kung ano yung mga nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Amen. Diba? Alam na natin yan. Kung sa iba, normal lang yan. Normal lang sa kanila yung mga pangyayari na yan. Bakit may kalamidad? Bakit may mga pagputok ng bulkan? Bakit may mga lindol? Or may mga sunog, aksidente? Para sa mga tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon, sa kanila normal lang yan. Pero sa atin, ang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi yan normal. That's the sign para mas lalo tayong magpakatatag na lumapit sa Panginoon. Ha? Yung mga, itong mga nangyayari ngayon, sign na yan. Ha? Sign na yan na malapit ang bumalik ng Panginoon. Amen. Yes, kung tayo nakasunod at namumuhay tayo sa salita ng Panginoon, sigurado at sigurado, hindi nyo gagawin normal yung mga nangyayari ngayon. Yes. Yung mga ang kulay ng langit, kadalasan, orange na parang may yellow, na parang may red. Yan, lahat yan, mga nakasulat sa Bible. Kaya, talaga, hindi pwedeng every Sunday lang tayo makakapakinig ng salita ng Panginoon. Ha? Amen. Dapat, after dito, pag uwi sa bahay, meditate the Word of God. Ha? Kasi, once na wala kang salita ng Panginoon, madali kang maililigaw. Yes.
Amen, family. Kumbaga sa, kumbaga sa, yung mga, anong tawag doon, yung mga naglalakbay, kailangan ng mapa, kailangan ng kompas, para malaman nila saan yung tamang daan. Ganito din yung buhay natin dito. Kailangan natin ng Word of God. Amen. Amen. Kailangan natin ng Word of God para malaman natin kung saan ba tayo dapat pumunta. Kung saan ba dapat tayo dadaan sa kabila ng mga pangyayari ngayon. Amen. Yes. Dapat alam natin yan. Ha? Kung ang mga, maglalakbay, kailangan ng mapa para hindi maligaw tayo, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Para hindi rin tayo mailigaw ng kaaway. Ha? Alalahanin nyo, ang kaaway, hindi yan magpapakita ng pangit na gawain. Hindi yan magpapakita ng pangit na mga example, ng mga pangit na mga bagay-bagay para malaman mong kaaway na yan. Ang kaaway madalas gumagamit ng magaganda. Ha? Magagandang bagay, magagandang example para madaling maakit ang tao na wala sa presensya ng Panginoon. Amen. 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 Sabi mo sa katabi mo, family. Ising ka pa ba? Family. Kalabitin mo daw, kalabitin. Ayo, family. Ising ka pa ba? Ayan. Ano sagot? Ayan na, family ha. Kuya, gising pa pero nakikinig pa ba? Tanong nyo, nakikinig ka pa ba? Baka yung isip na naman ha, nandoon sa labas. Ha, family, ay naku. Bahala kayo. Ha? Makinig talaga ng mabuti. Ayan. So number 1. Ayan. Be strong in the Lord. Yes. So dito sabi, Ephesians chapter 6 verse 10. Hallelujah, praise the Lord. So wala tayong TV kasi hindi po namin malaman kung bakit po na hindi gumagana yung TV. Kasi yung mga huli, ayan, mabasa mo dyan. Ayan, sige. Ayan, Ephesians chapter 6 verse 10. Ayan, meron akong din dito. Ito. Ephesians chapter 6 verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon sa kanyang dakip. Amen. Yan. Amen. Hallelujah. Po natin ang ating Praise the Lord. Amen. Again, naintindihan yung family yung binasa? Naintindihan? Ulit. Again. Ephesians chapter 6 verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Ayan. Praise the Lord. Ha? Number 1. Be strong in the Lord. That is for you to continue serving the Lord. Amen. Ayan. Hindi pwede na mamumuhay tayo hanggang huli tapos nakadepende tayo sa sarili natin. Na nakadepende tayo sa lakas natin. Amen, family? Amen. Amen. Ayan. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So, magpakatibay tayo galing sa lakas ng Panginoon, hindi sa lakas natin. Amen. Hindi sa sarili nating kalakasan. Amen. Amen, family. Amen. Hindi sa sarili nating kalakasan. Yan, kung ngayon may trabaho ka, kung ngayon may negosyo ka, kung ngayon nag-aaral ka, pasalamatan mo ang Panginoon. Ha? Lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoon. Ha? Wala sa atin. Hindi sa mga tao. Kasi kung alam ng lahat yan, kung tutuusin, kung bakit nandito ka pa ngayon, isipin natin dahil sa Panginoon yan. Hindi dahil sa sarili natin na, hindi, nag-gym ako, malakas ako, nag-jogging ako, kaya buhay pa ako. Diba? Hindi dahil sa atin yan, kundi dahil yan sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya lahat ng ginagawa natin dito, lahat yan para sa Panginoon yung masasalamat yan. Ha? Huwag nating angkinin na ito, kaya ako ma-asenso kasi dahil sa akin to.
matalino ako or nakapagtapos ako ng pag-aaral. Lahat yan galing sa Panginoon. Amen? Sabi ko sa katabi mo, family. Lahat ng meron ka, galing yan sa Panginoon. Halika sa Panginoon. Family. Family. Dapat marunong tayo magpasalamat. Marunong tayo magpasalamat. Kung anong meron lang tayo, Kung meron tayo, ipagpasalamat natin sa ipagpasalamat natin sa Panginoon. palakpakan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya praise the Lord, thank you, Jesus. So, Ephesians chapter 5, verse 16. Magbaberse pa. Yeah, apo. 5:16. Ephesians chapter 5 verse 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasama ang kasalukuyang panahon. Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Praise the Lord. Hallelujah. Do not stand firm based on your emotion, Amen. but stand firm based on the Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? Ano yung Holy Spirit? Banal na Espiritu. Yes, yes. Sa Tagalog, Holy Spirit. Sa English, sa Tagalog, banal na Espiritu. Yan. Amen. Amen, family. Amen. Yan. So, lahat tayo merong tinatawag na Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, ano yung, ano na yan? Fruit of the Holy Spirit. Ano yan? Peace, love, joy. Yan. Amen. Praise the Lord. Yan ha. Do not stand firm based on your own emotion. Lalo na kung yung emotion na yun is hindi galing sa Panginoon. Amen. Ha? Hindi ka dapat mamuhay dito sa mundo na to hanggang sa mga huling araw. Magtatayo ka dahil sa sarili mong emosyon. Based on your emotion. Dapat based on the Holy Spirit. Amen, family? Amen. Kasi kung yung emotion ang tatayuan natin, kung yung sariling emosyon natin ang tatayuan natin, tapos yung emosyon na yun, hindi pa galing sa Panginoon, sigurado at sigurado maliligaw tayo. Amen. Amen? Amen. Maliligaw talaga tayo. Amen, family? Amen. Kung ang good, ang fruit of the Holy Spirit, ang Holy Spirit maganda yung mga bunga niyan, yung, ano naman, yung galing sa kaaway na emosyon, hindi yan magaganda. Mga wrong emotion yan, mga bad character yan. Amen, family? Ano yung mga emosyon na hindi galing sa Panginoon? Galit, Amen? tampo, selos. Yes. Yes. Kasi dahil sa mga emosyon ng tao na hindi nakaayon sa emosyon ng Holy Spirit, madala yung punitaw sa pag-serve sa Panginoon. Amen. Amen? Dahil sa mga galit, dahil sa mga tampuhan sa pamilya, dahil sa mga tampuhan, dahil sa mga selosan, mayroong bumibitaw sa pag-serve sa Panginoon. Diba? Ginagamit niya ng kaaway yung mga wrong emotion na yan para ang tao lalayo at lalayo sa presensya ng Panginoon. Diba? Amen, family? Dapat hindi tayo mag-stand firm dahil sa emosyon natin. Lalo na kung ang emosyon na yan hindi galing sa Panginoon. Amen. Amen? Yes. Yes po. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. Ha? Lagi niyo tandaan, family, ha? The moment na mag-stand firm tayo, tapos ang emosyon hindi galing sa Panginoon, sigurado, bibitaw at bibitaw tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya dapat, bago bumalik ang Panginoon, sigurado na tayo. Kasi sinabi ni prophetess na lahat ng masasama sa rapture, yun lang merong mga fruit of the Holy Spirit. Amen? Mga good character. May pag-ibig sa kapwa, may concern sa kapwa. Yes, marunong magpatawad ng kapwa. Yan. Yan yung mga tao na madadala sa rapture. Yung merong, kasiyahan, na kahit sa kabila ng mga problema, masaya pa rin, nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Amen. Yan. Diba? Nagpupuri pa rin sa kabila ng mga sitwasyon. Yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan yung mga makakasama sa rapture. Amen? Pero kung puno tayo ng galit, puno tayo ng hinanakit sa puso at isip natin, sigurado, mapagliiwanan tayo.
Amen. Amen, family. Amen. Amen. Isabihin mo sa katabi mo, family, Family, para makasama ka para makasama ka sa rapture, sa rapture, kailangan kailangan mahalin natin ang kapwa natin. mahalin natin ang kapwa natin. Maging masaya tayo Maging masaya tayo sa kabila ng mga sitwasyon. sa kabila ng mga sitwasyon. Magkaroon tayo ng kapayapaan Magkaroon tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. at pagkakaisa. Hindi dapat tayo mag-away-away. Hindi dapat tayo mag-away-away. Dapat magmahalan. Dapat magmahalan. Amen, family. Amen. Pakay po natin ang ating buhay. Lord, hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Yes. Tayuan natin yan. Ephesians chapter 5 verse 16. Amen, family. Once again, pakibasa po ulit. Efeso chapter 5 verse 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya yung prayer and fasting, sino po nakakaalam ng fasting dito? Fasting. Yes po. Opo. Yes. Na meron, halimbawa, sa isang linggo, may 2 beses ng fasting. Halimbawa, Monday, ang kain mo ang from 6 to 6 a.m. to 6 p.m. Hindi ka kakain, puro ka salita ng Panginoon, puro ka prayer. Yan lang yung ginagawa mo. Ang kinakain mo lang ang salita ng Panginoon. Amen? Yan po yung tinatawag na fasting. Kasi yung fasting po is makakapag-control po yan ng emosyon ng tao. Amen? Kung dati, konting malipasan ka lang ng gutom, nang gagalaiti ka na. Amen? Yes. Hindi lang nahuli lang ng pagluto, naggagalaiti ka na kasi gutom na gutom ka na. Diba? Minsan may ganun din ang tao. Na kapag nagutuman na, grabe yung reaction. Diba? Makakasakit talaga ng kapwa. Amen? Kaya sabi ay, gutumin mo na lahat, huwag lang ako. Amen, family? Amen. Pero ano po yan? Yung prayer and fasting, makakapag-control po yan ng emosyon natin. Ha? Amen, family? Kung dati, madali kang magalit, prayer and fasting. Try natin, subukan natin. Kung madali kang mag-emosyon, mag-prayer and fasting. Makakatulong yan. Ha? Alalahanin natin, lahat ng makakasama sa rapture, yung merong magagandang character na mula sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya, try po natin ng prayer and fasting, makakatulong yan. Ha? Huwag natin iisipin na fasting, parang hindi ko kaya to. Ako, kailangan po natin yan. Lalo na ngayon sa mga huling araw, kailangan natin yan. Kailangan natin magpakatatag. Diba sabi nga, huwag kang mag-stand firm dahil sa emosyon mo, sa sarili mong emosyon. But mag-stand firm ka through the Holy Spirit. Amen? Amen. Malaking tulong po yan. Ha? Kaya ito, yung mga dito, mga young people dito, yung mga nakastay dito, yan, ngayon po, every Saturday and Sunday, fasting po kami. Yes. Amen. Yes, malaking tulong po yan. Kaya, parang kung sabi nyo, bakit payat si Pastor? Bakit pumapayat yung mga dito? Yan, wala kaming sa panlabas. Hindi namin inaano yan kung palabas, kahit payat kami ay, as long na nagtitiwala kami sa Panginoon. Kahit mga ganito yung katawan namin, malalakas naman to. Amen, family. Kasi yung lakas namin, kinukuha namin sa Panginoon. Diba? Isipin nyo, yung paglilinis dito, mula taas hanggang baba. Sige daw. Family. Isipin natin ang mabuti. Diba? Kung wala itong gawain ng Panginoon dito, ay sigurado. Grabe talaga. Hindi mo malaman kung paano linis gagawin mo. Diba? Pero dahil sa Panginoon kami humuhugot ng kalakasan. Kaya ngayon, stand firm pa rin. Kahit sa mga huling araw, stand firm pa rin. Patuloy pa rin kami umaabot ng mga tao na kailangan ng salita ng Panginoon. Amen. Diba? Walang absent. Amen, family? Amen. Tuloy-tuloy pa rin. Ha? Sabi mo sa katabi mo, family! Family! Tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang Panginoon ng loob. Dapat mas maging matatag ka.
Dapat mas maging matatag ka. Dapat mas maging malakas ka. Dapat mas maging malakas ka. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Sa mga huling araw. Sa mga huling araw. Ano man yung mga emosyon na yan, Kung ano man yung mga isyu na yan, hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa Panginoon, kalimutan mo na yan. kalimutan mo na yan. Balikan mo na yan. Balikan mo na yan. Ang emosyon na galing sa Panginoon. Mga emosyon na galing sa Panginoon. Palakpakan po Praise natin. the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ha, family? Ha? Yes. Try nyo. Kami na-try na namin yan. Fasting. Ha? Kung gusto nyo mabawas-bawasan yung mga emosyon, na mga maling emosyon na yan, yan yung magiging solusyon nyo. Ha? Hindi yan diet, ha, family? Hindi yan diet. Ha? Kasi the moment na nagpa-fasting ka, ang kinakain mo dyan, puro word of God. Ha? Sabi nga, aanin mo na malusog ang katawan mo, pero yung spiritual mo nanlulupay-pay na. Kasi gutom na, uhaw na sa salita ng Panginoon. Walang saysay lahat. Sabi nga, yung katawan natin, babalik yan kung saan yan kinuha ng Panginoon. Diba? Pero yung spiritual natin, harap yan sa Lord. Ha? Amen, family? Kaya dapat, pagbalik ng Panginoon, masiglang-masigla yung espiritu natin. Ha? Malusog na malusog. Ha? Busog na busog sa salita ng Panginoon. Ha? Amen, family? Amen. Yes, sabi mo sa katabi mo, family. Amen. Huwag puro katawan. Puro katawan. Huwag puro physical. Puro physical. Yung spiritual din natin. Yung spiritual din natin. Busugin din natin. Busugin din natin. Painumin din natin. Painumin din natin. Yan. Ha? Ang sagot nila? Opo. Ha? Ayan. Ha? Family. Ayusin natin. Ha? Alalahanin mo. Lahat Alalahanin mo. ng makakasama sa rapture. Yung merong pag-control sa sarili. Amen. Ha? Amen, family. Amen. Kaya kung meron pang mga hindi magagandang emosyon dyan, sino yung may mga tampo-tampo pa dyan? Sino yung may mga selos-selos pa dyan? Sino yung may galit-galit pa dyan? Amen. Sa asawa, sa anak, sa kapatid. Sino pa? Yung may mga tampo-tampo dyan, tampororot. Sino? Sa likod. I-rebuke mo na yan ngayon, family. Alis-alisin mo na yan, hindi yan makakatulong sa'yo. Lalo na sa mga huling araw. Family? Amen. Kaya dapat talaga, malaking bagay talaga namin yan. Yung sabihin mo sa katabi mo na family. Yes, kasi minsan akala natin na yung family, porque nandito is okay lang. Diba? Minsan may mga iniisip yan. Minsan maraming kalalahanin yan. Pero the moment na kausapin mo yan, magkakaroon yan ng lakas. Family? Kala mo okay lang yan kasi niliti-ngiti yan, pero deep inside, merong mga labanan sa buhay. Yes, lahat naman tayo meron, pero malaking tulong yan na makausap natin yung katabi natin dito. Sige daw, tanong daw. Kilala nyo ba kung sino yung mga katabi nyo? Amen. Tanong, kasi kilala nyo yung mga katabi nyo. Amen. Anong pangalan ng mga katabi nyo? Ayan. Kaya dapat, yan. Alam niyo po ba yung after ng service natin, meron tayong pakain kasi para magkaroon tayo ng bonding sa isa't isa. Lahat tayo is magkaroon ng pagkakakilala sa isa't isa. Amen. The moment na magkakainan dyan, magsalo-salo dyan, usap-usap. Hindi porkit, hindi ko naman yun close, bakit ko kakausapin? Hindi ganun. Kalimutan na natin yan. Alisin na natin yan na hindi naman kami close, bakit ko kakausapin? Isipin natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kailangan hindi tayo pipilit kung sino na yung kakausapin. Lahat yan kausapin mo. Bata, matanda, kausapin mo. Walang pa isnab-isnab dito. Kaya nga family. Amen. Kaya nga family yung tawagan natin kasi kahit hindi tayo magkakadugo, family tayo. Dahil sa Panginoon. Amen. Yan yung turingan natin, family. Kaya hindi na yan awawala sa atin, Kamustahan, Kamustahan. Kahit na kapag hindi pa tayo nag-start, kamustahin mo naman yung katabi mo. Family, kamusta ka naman? Kamusta naman yung from Monday to Saturday mo? Okay
ka lang ba? Ha? Okay ka lang ba? Ha? Kasi every Sunday lang naman kayo magkita. Kaya kumustahin natin, ha? Amen, family? Amen. Ayan, palakpakan po natin. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ayan. Hallelujah, glory to Jesus. Thank you, Jesus. Ayan. Ha? Kung ano man, mga gumugulo sa atin, dahil sa mga pag-uugali na hindi sa Panginoon, kalimutan na natin yan. Bitawan na natin yan. Amen, family? Amen. Palakpakan po natin once again ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Yan. Try nyo din po yung every Saturday and Sunday. Kasi lalo na kapag may Sunday service tayo, ibig sabihin niya naghahanda tayo. Diba? Naghahanda tayo ng mga impartation ng mga servant of God. Mas marireceive po natin yan. Ha? Kung meron tayong prayer and fasting ng Saturday, tapos Sunday, grabe. Kagalingan na inaasama-asama, marireceive mo yan. Ha? Na moment na buong Sabado, nangusap ka at kumbaga, kinain mo yung salita ng Panginoon, itinanim mo sa'yo. Pagdating ng linggo, sure po, lahat ng panalangin mo magkaka-receive. Amen. Nakaka-receive. Marireceive mo. Ha? Yan, try nyo. Amen. Ha? Yes, sa mga beginners pa lang, okay lang yan kahit one day yan. Ha? Amen, family. Try nyo Amen. lang, try nyo lang. Wala namang mawawala. Amen. Ha? Pero hindi rin yan basta-basta. Ha? Kung sino lang talaga yung may dyan, willing talaga na mas lalong lalalim sa Panginoon. Ha? Hindi yan po siya basta-basta na na basta nyo lang papasukin. Kailangan niya ng talagang matindi-tindig talagang pagtitiwala sa Panginoon. Ha? Family? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kilala niyo na ba ang isa't isa? Amen. Thank you, Jesus. Ha? Pakilala kayo mamaya, family na. Amen. Ayan. At saka, lahat dapat ng gagawin natin is para sa Panginoon. Amen. Wala tayong gagawin dito habang nabubuhay tayo na hindi para sa Panginoon. Amen. Kasi kung gagawin natin yan na para sa tao, yung pag-stand firm natin para sa mga tao, hindi para sa Panginoon, wala din pong saysayan. Amen, family. Lahat ng gagawin natin, dapat kasama lahat ng Panginoon doon. Amen. Lahat ng plano natin sa buhay, kahit mga kabataan, mga nanay, mga tatay, lahat ng plano natin para sa pamilya natin, para mas lalong magkakaroon ng paglago sa pamilya, dapat kasama ang Panginoon. Ha? Sabi nga, huwag nating limitahan ng Panginoon. Na kung ano lang yung parang tingin mo na hindi mo kaya, doon ka lang nalapit sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto na gagawin natin, dapat kasama lagi ang Panginoon dyan. Ha? Amen, family? Amen. Kasi malaking tulong yan. Makakatulong yan sa atin. Ha? Amen, family? Amen. Karabitin mo nga ulit yung katabi mo. Sabi mo, family, gising ka pa ba? Family, gising ka ba ba? Walang tukatan, ha? Walang tulog-tulog. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, number 2, understand the season of last days. So, understand, guys. Hindi natin. Amen, family? Amen. Gustuin man natin or sa hindi, kailangan maintindihan natin kung ano ba talaga itong mga word na ito. Ha? Kailangan maintindihan natin. Baka yung iba dyan natatakot pa, bakit nasa last days na tayo? Hindi pa ako nakapagtapos. Hindi pa ako nakapag-asawa. Hindi pa ako nakapag-trabaho sa gusto kong trabaho. Ha? Kailangan natin maintindihan ito. Whether we like it or not. Kailangan natin maintindihan ano ba itong last days na ito. Amen, family? Amen. Ha? Sabi mo, family? Family. Ngayon? Sa mga muling araw na to? Kailangan malaman mo at maintindihan mo ano ba talaga itong muling araw
papetiks-petiks lang. Amen, ha? Hindi ito pa easy-easy lang, family, ha? Itong mga nasa huling araw na to, dapat mas lalo tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi ka dapat dito magpatulog-tulog lang. Ha? Walang patulog-tulog. Ha? Amen. Kasi sa pagbabalik ng Panginoon ay sigurado, kahit tulog ka, hindi mo mapipigilan ang pagbabalik niya. Amen. Yan. Kaya intindihin natin kung ano ba talaga itong huling araw na to. Ha? Huwag natin gawing easy or gawing ordinary lahat ng mga pangyayari. Ha? Lalo na ngayon, may mga pangyayari, dapat mas maging matalino ka. Na hindi mo gawing normal to. Na dapat mas lalo kang kumilala sa Panginoon. Ha? Hindi ka dapat magpaisi-isi. Hindi pa naman, ano pa lang naman yan, wala pa naman yan sa, wala pa naman, kumbaga nasa unahan pa lang tayo, wala pa tayo sa kalagitnaan, kaya okay pa, gawin ko lahat ng mga gusto kong gawin. Ha? Amen. Kung ano pa yung ginagawa mo, ngayon, nandun ka pa rin, I tell you, iwanan mo na yan. Ha? Iwanan mo na yan. Amen. Sabi nga, hindi tayo dapat basta-basta pa-easy-easy sa mga huling araw na to. Ha? Dapat mas lalo nating panatagin. Ha? Dapat sa mga huling araw na to, mas lalo tayong sa pakatatag. Hindi mas lalo magpa-easy-easy. Amen, family? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Pasensya na po kayo sa mic, ha? Pastora, nakalimutan ko kasi dalhin yung huli. Okay lang po. Pero padalhin niyo na rin yan kasi baka mamaya may ano. Sige po. Ha? Apo. Mamaya. Sabi dito, lahat ng ginagawa natin labas sa salita ng Panginoon, I tell you, nasa maling landas ka. Amen? Amen. Nasa kapahamakan ka. Amen. Yes, lahat ng tao na gumagawa outside the Word of God, pwedeng nasa kapahamakan yung kahihinat ng Diyos. Amen, family? Amen. Kaya ngayon, kung namumuhay ka pa sa sarili mong pananaw, sa sarili mong salita, sa sarili mong prinsipyo, iwanan mo na yan. Ha? Focus na tayo. Dapat nakatuon na yung prinsipyo natin sa prinsipyo ng Panginoon. Ha? Yung prinsipyo ng Panginoon is yung word ng Panginoon. Ha? Yung word of God. Kaya dapat ngayon namumuhay Power tayo sa on. salita. Bluetooth mode. Amen, family. Bluetooth connected. Wag na tayong magpahuli pa. Dapat talaga intindihin natin mabuti ito. Ha? Amen, family. Amen. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Need to be careful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi nga, hindi porkit sinabing mga nasa huling araw, paghanda ka na ng mga dapat mong ihanda. Diba? Nakakala mo, pupunta ka lang ng ibang bansa. Hindi po, ganun ang last days. Na kailangan ko ng maglaba. Na kailangan ko ng i-ready yung mga susuotin ko sa mga huling araw. Hindi po natin yan kailangan gawin. Wala pong saysay lahat yan. Ha? Lahat ng paghahanda natin, walang patuturan yan. Lalo na kung wala ang salita ng Panginoon. Amen. Ha? Amen, family. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pakisabi sa katabi mo, family, prepare your emotion. I-prepare mo ang isip mo. I-prepare mo ang espiritu mo. Lalo na ngayon. Sa mga huling araw. Hindi na tayo. Dapat. Mag-isip. Kailangan. Umakbang na tayo. Patungo sa katotohanan. Walang pagkasalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 3, put on the armor of God.
Galatians chapter 6, verse 11 to 17. Ito po mga kagamitan na to. 11 po. Opo. Chapter Hindi, 6. 6, 11, 17. 6, 11, 11. Yan. Chapter 6. Chapter 6. Yung mga Oh. gamit na yan, yan po ang magagamit natin sa mga huling araw. May masahe. Kailangan alam natin. 11. Isuot ninyo ang buong kasuot at ang digma na kaloob ng Diyos upang mapalabanan ninyo ang mga pakanak ng Diablo. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. 13. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa makikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng laban ay matatag pa rin kayong makatayo. 14. Kaya't maging handa kayo, ipipis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baldos ng pagiging handa na katuwirang isuot ninyong sapatos ng pagiging handa sa pangalan ng magandang balita ng kapayapaan. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyang na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Number 1, belt of truth. Amen, family. Amen. Amen. Lahat ng mga salita na maririnig ko sa labas, huwag mong tanggapin. Umaano ka, kumbaga mamuhay ka ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Belt of truth. Puro tayo sa katotohanan. Huwag tayong liliko ng landas. Amen, family. Kahit anong marinig mo sa paligid mo, kahit anong marinig mo pag uwi mo, huwag kang paapekto. Manatili ka kung ano yung matutunan mo dito. Kung ano yung sinabi sa'yo patungkol sa salita ng Panginoon. Yan yung tayuan mo. Huwag kang paapekto sa sasabihin sa labas. Kasi the moment na maapektuhan ka ng salita sa labas, katulad ng sinabi kanina, yan yung magiging dahilan para mas lalo kang lalay sa Panginoon. Amen. Diba? Sabi, dito, ang ganda-ganda ng ano natin, ang pakiramdam natin pag uwi. Makarinig ka doon. Saan ka galing? Amen. Nagsimba ako. Pasimba-simba ka. Wala ka rin naman pagbabago. Tatanggapin mo, hindi. 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 Kasi hindi nila alam. Wala sila dito. Amen, family. Amen. Wala sila dito. Hindi nila alam kung ano yung napag-usapan natin dito. Kung ano yung siniwalat sa atin ng Panginoon. Hindi nila alam. Kaya the moment kapag uwi mo sa inyo, makarinig ka ng mga bagay-bagay or mga salita na kahit gaano kasakit, huwag mong tanggapin. Doon tayo sa tama. Ang tama, the moment na tama, tama talaga yan. Hindi yan, ang tama, hindi yan magiging mali. Amen, family. Kaya ang salita ng Panginoon, hindi yan magkakamali. Yan ang tayuan natin, ang salita ng Panginoon. Pag sinabi, pag uwi mo doon, huwag kang magpa-apekto sa sasabihin ng iba, yun yung gagawin mo. Yun yung tatayuan mo. Amen, family. Kaya nga sinabi, di ba? Belt of truth. Katotohanan. Hindi wrong, kundi truth, katotohanan. Kung ano yung totoo, doon ka lang. Huwag kang makikinig sa mga mali. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Number 2, breastplate of righteousness. Guard your heart. Hallelujah. How to guard your heart? Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise. Ayan. How to guard your heart. Amen. Thank you, Jesus. How to guard your heart? Yes. I-guard natin yung puso natin. I-guard natin yung emosyon natin na hindi tayo maapektuhan. Na hindi tayo madadala ng mga sinasabi ng iba. Guardiahan, kumbaga ang bahay nga, kailangan ng bantay eh. Kung ang mga mall mo, kailangan guardiahan eh. Di ba? Dapat yung emosyon din natin. Lagyan din natin ng panangga.
family? Amen. Protektahan din natin yan. Kasi the moment na hindi mo protektahan yan, madali kang masasaktan. Madali kang maaapektuhan. Madali kang bibitaw. Ha? Sa mga problema na nararanasan mo, madali kang sumuko. Madali kang mawala ng pag-asa. Amen, family? Amen. Kaya tulad sa testimony ni nanay. Diba? Kahit anong sakit pa yan, basta nagtitiwala siya sa Panginoon, ang Panginoon magpapagaling sa kanya. Kasi tinatayuan niya ang salita ng Panginoon. Hindi siya ganun-ganun madadala talaga ng kaaway. Hindi siya ganun-ganun maluloko ng kaaway. Amen, family? Amen. Dapat ganun din tayo sa mga huling araw na to. Ha? I-guard natin ang mga puso natin. Ha? Hindi dapat yan maaano ng kaaway. Hindi dapat yan kumbaga, madaling mapasok. Amen. Amen. Kung ang bahay nga, di ba, kailangan kandaduhan para hindi mapasok ng magnanakaw. Yes. Amen. Amen. Kaya tayo, yung mga emosyon natin, yung puso natin, din natin yan, protektahan din natin yan. Kasi the moment na mapasok yan ang salita na hindi galing sa Panginoon, grabe yung epekto niyan. Ha? Depende na lang kung tinayuan mo talaga yung salita ng Panginoon, hindi ka ganun-ganun ma-shaken. Ha? Sa panahon ng mga bad news na dadating dyan, hindi ka maapektuhan. Bagkus tatayuan mo ang salita ng Panginoon. Amen, family? Amen. Amen. Dapat ganyan po tayo. Ha? Pakisabi sa katabi mo, family. Family. Just find fear Yes, to the Word of God. the word of God. Hindi sa salita sa labas. Hindi sa salita ng mga tao Ng mga tao. na hindi lubos na nakakakilala sa iyo. Mas paniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi kanya nahahayaan. Hindi kanya pababayaan. Iingatan at iingatan kanya. Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pumila Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Number 3, shield of faith. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan. Kung sino may mga cellphone, natin, take note. Take note natin. Shield of faith. Block fear and doubt. Ano man yung mga takot na yan, ano man yung pag-aalinlangan na yan, kailangan nating harangan yan. Hindi dapat natin yan hahayaan na masira yung pagtitiwala natin sa Panginoon dahil sa takot. Hindi dapat natin hahayaan na masira or maalis yung faith natin sa Panginoon dahil sa mga takot na nararamdaman ng tao, na nakikita ng tao, na naririnig ng mga tao. Ha? Kailangan natin harangan yan. Amen? Amen. Kasi kaya nga sabi, kailangan natin salain lahat ng mga naririnig natin. Hindi lahat ng sasabihin nila makakatulong sa'yo. Amen? Amen. Kahit sa mga balita, kahit sa mga palabas, sa radyo, yes. Ngayon, lalo na ngayon, sigurado, na merong lockdown, na merong face mask na naman. Sino dito natatakot? Sino may takot dito? Sino natatakot? Wala na. Wala nang matatakot. Sabi nga, harangin nyo yung takot. Kasi the moment na makapasok yan sa puso ng tao, mawawala ng saysay yung pagtayo mo sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga nandiyan yung guard your heart. And block. I-block natin yung takot natin. I-block natin yung mga pag-aalinlangan, yung pagdadalawang isip sa Panginoon. Kung sino pa yung may pagdadalawang isip niyan, na the moment na mahawakan ng servant of God para gagaling, alisin mo na yan. Para ma-receive mo yung kagalingan na inaasam-asam mo, kailangan pang mabakit yung salita ng Panginoon. Yun lang yung magiging tanging sandata mo. Amen, family? Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, family. Amen. Block your fear Your fear and doubt. and doubt. Sa panahon ng mga sitwasyon, Sa panahon ng mga sitwasyon, huwag kang matatakot. huwag kang matatakot. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang manghihinayang.
manghinayang. Huwag kang manghihinayang. Dapat mas lalo kang maging matatag. Mas lalo kang maging matatag. Dapat mas lalo kang maging malakas. Mas lalo kang maging malakas. Amen, family. Amen. Ha? Kaya sinasabi, huwag talaga kayong makikinig sa labas. Ha? Kung may mga sitwasyon, laging tinuturo, magpa-advise sa mga servant of God, magpa-advise sa tao na namumuhay sa salita ng Panginoon. Pero kung ang tao, hihingi ka ng advice sa mga tao na labas sa salita ng Panginoon, hindi maganda yung resulta. Hindi maganda para sa iyo. Amen, family. Amen. Sabi mo sa labi mo, family. Family. Huwag ka nang makikinig sa labas. Huwag ka nang makikinig sa labas. Huwag ka nang makikinig sa kanila. Huwag ka nang makikinig sa kanila. Tayuan mo Tayuan mo kung ano yung salita ng Panginoon. kung ano yung salita ng Dahil Panginoon. mas makapangyarihan yan Dahil mas makapangyarihan kesa sa sasabihin nila. kesa sa sasabihin nila. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Jesus. Ayan, praise the Lord. Huwag tayong lalabas sa salita ng Panginoon. Yan lang yung pinaka magiging ano natin. Sa lahat ng gagawin natin, huwag tayong lalabas sa salita ng Panginoon. Kasi the moment na lalabas ka na sa salita ng Panginoon, yan yung time na pwede ka nang mapahamak. Yan yung time na madali ka nang maapektuhan. Kapag may dumating na mga problema, bayarin. Alam naman natin, marami tayong mga ano dyan sa bahay. Si Judy. Sino pa? Lendy? Ano yung Lendy? Utang yun. Utang. Sa Bombay? Bombay. Yan. Yan, ha? Alam natin, yes. Pero kung tayuan natin yung salita ng Panginoon, kahit anong bayarin pa yung dadating. Ha? Tinayuan mo yung salita ng Panginoon na ang Panginoon makakapag-provide. Once natayuan mo yan, hindi ka mag-aalala. Hindi ka matatakot na, ala, due date na. Mapuputulan kami ng kuryente, maputulan ng internet, maputulan in Jesus' name. Ha? Na ano na nag-alboroto na yung utak. Sa kakaisip saan ako kukuha ng pagbayad. Yung sabi na huwag kang lalabas sa salita ng Panginoon. Kung ano yung sinabi sa salita ng Panginoon, yun yung tayuan mo. Ha? Ang Panginoon kaya mag-provide, yun yung tayuan mo. Ha? At Lord, kahit anong bill pa tong dadating na to, mababayaran ko to. Ha? Sa tulong mo, Panginoon, mababayaran ko to. Ha? Kaya nga diba, kung marunong tayo magtiwala sa kapwa, dapat mas marunong tayo magtiwala sa Panginoon. Ha? Family. Sabihin mo ka sa katabi mo, family. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang madadala Huwag kang madadala. ng mga takot na yan. Tayuan mo Iwan mo. sa ang salita ng Panginoon. Huwag kang lalabas sa salita ng Panginoon. Ha? Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Ayan. Kaya para hindi ka maapektuhan ng due date, read the Word of God. Ha? Read the Word of God. Sino may Bible sa bahay? Taas ang kamay. Sino may Bible? Ay, sigurado lahat ng bahay may Bible. Diba? Lahat yan. Oh. Basahin niyo yung salita ng Panginoon. Ha? Para kahit sinong due date pa yan, hindi ka matataranta. Amen, family? Amen! Ayan, ha? Read the Word of God. Amen? Amen! Ayan. So, number 4. Sword of the Spirit. Declare the word with authority. Ayan. Pag sinabi mo na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Siyempre, dapat with authority yan. Hindi yung, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, ha? Ikaw nang bahala, ikaw nang ganito, ganyan. Hindi gano'n na parang alanganin ka pa. Ha? The moment na magtitiwala ka sa Panginoon, with authority talaga. Lord, ay, sigurado. Yung parang kahit anong sitwasyon, masaya ka pa rin. Yung kahit anong sitwasyon, nagtitiwala ka pa rin ng buong puso. Ha? Lahat ng sasabihin mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, puro positive. Ganun dapat. Ha? Kaya kahit sinong Judy yung dadating, the moment na lumalakad ka sa salita ng Panginoon, kailangan with authority. Ha? Amen, family? Amen! Yes. Kung yung kaaway na, walang, walang liya-liya na kung
bigyan tayo ng mga sakit-sakit eh. Bigyan tayo ng mga bayarin eh. Bigyan tayo ng mga kung ano-anong mga walang kabuluhan eh. Diba? Hindi nga sila nahihiya eh. Diba? Hindi nga nahiya yung kaaway, bigyan tayo ng karamdaman. Amen? Amen. Kaya huwag tayong mahihiya na ipagtabuyan yan. Ha? Amen, family? Amen! Kaya nga, diba, sa mga may masakit-sakit dyan, in Jesus' name, kung masakit ang ulo, i-rebuke. Diba? Tinuro yan sa inyo. With authority. Hindi pwedeng, Jesus' name, hindi pwedeng gano'n, napabebe tayo. Hindi na tayo pwedeng magpabebe-bebe pa. Hindi na tayo mga baby. Amen, family? Amen. Ha? The moment na may masakit-sakit dyan, in Jesus' name, the moment na may mga bad news dyan, i-rebuke yan with authority. Amen, family? Amen. Ha? Yan, si Pastor, kung maririnig nyo mag-rebuke yan, ay sigurado, taas talaga yung balahibo. Jesus' name. Ganyan tayo na lumalakad sa salita ng Panginoon. Kailangan lahat may authority. Ha? Amen, family? Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Be rooted and grounded in the Word. Ha? Ang pinaka-inano dito, kailangan talaga ang bawat tao may salita ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, family, Family. basahin mo Basahin mo. ang salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Family, Family. huwag mong hayaan Huwag mong hayaan. na nakatambak lang sa isang tabi. Abutin mo, buklatin mo, basahin mo, unawain mo, at hayaan mo ang Panginoon ang mangusap sa iyo. Ha? Ganun dapat, family. Ha? Huwag natin hayaan na alikabukan na doon. Inaagyo na doon. Ha? Huwag natin hayaan na nakinabang pa yung gagamba kaysa sa atin. Ha? Amen, family? Buklatin natin. Hindi porket may Bible tayo sa bahay, hanggang doon na lang yun. Ha? Kaya ka lagi sinasabi, bring your Bible, dalhin natin dito. Kasi minsan tayo sa kabisihan ng tao, hindi na mapapansin. Pero dito, sa every Sunday, dala-dala mo, magkakaroon ka ng kalinawan. Pag uwi mo doon, may inganyo ka ng magbasa. Amen? Amen. Amen. Kaya huwag niyong kakalimutan, ha? Sabi mo, family, huwag niyong kakalimutan. Palagi mo dapat yan dala. Salita ng Panginoon. Yan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. So sabi dito, in the book of Colossians, chapter 2, verse 7. Ayan. Sige, kung sino may mga Bible, buklat, family, buklat. Buklatin natin. Opo. 2:7. Sige po. Nagpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanyang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ayan. Sabi dito, ang taong marunong sa salita ng Panginoon ay marunong salamat sa Panginoon. Amen. Pero kung yung tao walang alam sa salita ng Panginoon, kahit sa maliit na bagay na meron siya, kahit sa konting ulam na meron siya, hindi yan marunong magpasalamat. Amen? Amen. Yes, hindi marunong magpasalamat. Kaya nga, we are so blessed na lagi tayong pinapaalalahanan. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Diba? Kasi kahit anong meron ka dyan, masaya ka na, kontento ka na, pinagpapasalamat mo na yan sa Panginoon. Diba? Amen, family? Yes, kahit tuyo pa yan, tuyong dilis pa yan, ay, thank you, Jesus. Ha? Ganon talaga dapat, family. Ha? Hindi yung may tuyo ka na nga dyan, may mantika at tuyo ka na nga dyan, hindi mo pa ipagpasalamat sa Panginoon yan, ay mag-alak ka. Ha? Masarap-sarap din yun, yung tuyo at mantika, ulam, ay sigurado, busog ka na. O sino na nakaulam nun, tuyo at mantika? Oo, ay lahat kami, kahit kami mga kabataan. Ha? Napagdaanan namin yan. Ewan ko lang yung mga kabataan ngayon. Ha? Ewan ko lang yung mga kabataan ngayon. Kung nakatry pa ng toyo at mantika. Ha? Kahit ganyan yung ulam namin noon, kahit bagoong pa yan or nilagang saging na saba, ay andyan pa rin yung panalangin. Diba? Andyan pa rin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, karamihan ngayon ay
hiwalay-hiwalay na nga, hindi na nga magkakaisa ang pamilya sa kapagkainan, may kanya-kanya na nga cellphone-an, wala pang panalangin bago kumain. Amen. Wala pang pagpasalamat sa Panginoon bago kumain. Di ba? Amen? Naalala niyo yung testimony ni Tatay? Tatay Ronnie, ay kahit ano pang pagkain nila dyan, basta may pasasalamat sa Panginoon, masarap kumain ng sama-sama. Di ba? Amen, family? Amen! Yes, mas masarap kumain ng kahit ano lang dyan. Basta may pasasalamat sa Panginoon. Ang sarap-sarap. Pero kahit pagkain mo lechon, tapos hindi mo pinasalamat sa Panginoon yan, ang akala mo dahil sa trabaho mo yan, dahil sa lakas mo yan, kinanya mo yan, dahil naman sa lakas ko to, kaya ako may lechon, hindi masarap. Diba? Hindi masarap kainin. Kaya nga, dito, kahit ano pa yan, kahit anong bagay pa yan kainin mo, tinapay or candy, pinagpipray yan dito. Ha? Kasi, namumuhay sa salita ng Panginoon eh. Diba? Tumatayo sa salita ng Panginoon eh. Ha? Na kahit anong bagay ang meron ka, kahit piso na lang yan, ipagpasalamat mo pa rin yan. Amen. Ha? Kasi kung wala kang piso at ang pamasahe mo kulang, ay hindi ka makakauwi. Amen? Kaya malaking bagay yan. The moment na marunong kang magpasalamat sa maliit, sigurado, mas ang Panginoon, bibigyan ka ng mas malaki kasi marunong kang magpasalamat sa maliit. Amen? Pero kung makikita ng Panginoon, na sa binigay niya na yan, ganyan kaliit, hindi ka pa marunong magpasalamat, paano magtitiwala ang Panginoon na bigyan ka ng mas malaki? Isa maliit nga na bagay, hindi ka narinig magpasalamat. Amen, family? Ha? Kaya tayo na mga tumatayo sa salita ng Panginoon, sanayin na natin ang panalangin bago kakain, bago lalabas ng bahay, bago babiyahe, ha? Bago matulog, pagkagising, andyan ang pagpapasalamat sa Panginoon. Ha? Yung buhay mo ngayon, kung bakit nandito ka pa, dahil sa Panginoon yan. May plano pa ang Panginoon sa'yo. Ha? Hindi dahil malakas ka, kundi dahil sa Panginoon yan. Ha? Family? Kaya dapat lahat ng gagawin natin, ibigay ang pasasalamat at parangal sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Bahala anong mangyari, pasalamat pa rin. Kahit anong mangyari, pagpasalamat pa rin. Ha? Family, magpasalamat talaga. Ha? Kahit problema pa yan, laging sinasabi, pasalamatan. Ha? Kahit ano pa yan, pasalamatan mo. Tayuan mo ang salita ng Panginoon. Ha? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Number 5, meditate and love the Word. Hallelujah. Praise the Lord. Love the Word. Word ha, yung salita, hindi yung word. Hindi yung mundo. Kasi kung mamahalin mo yung mundo, sigurado, maiiwan ka dito. Ha? Pero kung mamahalin mo ang salita ng Panginoon, sigurado makakasama ka sa pagbabalik niya. Amen? Kasi lahat ng nagmamahal dito sa mundo, sigurado, walang mangyayaring maganda. Amen, family. Lahat ng umiibig sa mundo, lahat yan, walang patutunguhan na maganda. Amen? Pero kung mamahalin mo ang salita ng Panginoon, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ha? Ang Panginoon natin yan. Kaya dapat mahalin natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay siya mismo ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya yung mga hindi pa nagbabasa dyan, naku, family, basahin na natin. Ha? Magbasa na tayo. Amen, family. Kilalanin natin ang Panginoon. Minsan, may mga tao na, Lord, gusto ko lang mas makilala. Gusto kong mas lumalim sa'yo. Gawin mo, magbasa ka ng salita niya. Doon mo mas makikilala ang Panginoon. Pero kung puro ka lang bulong sa hangin, hindi mo makikilala ang Panginoon dyan. Ha? Hindi mo makikilala. Sa Word ka magsimula. Amen. Amen. Praise the Lord. 6, don't just hear. Hallelujah. Praise the Lord. Wag lang daw natin basta pakinggan yung salita ng Panginoon, kailangan sa buhay din natin. Ha? Sa buhay din natin. Hindi lang basta natin narinig, tapos labas na.
Ha? Kailangan isabuhay pa rin natin. Ang narinig ko dito, apply mo pag-uwi sa inyo. Amen. Ha? Sabi mo sa katabi mo, gising pa ba yan? Gisingin mo daw, gisingin. Inaantok na. Gising ka pa ba? Hallelujah. Tayo family. Family. Kung ano yung napakinggan mo dito? Family. Family. Kung ano yung napakinggan mo dito? I-apply mo pagdating mo sa inyo. Nagising na ba? Malapit na tayo family, konti na lang to. Ha? Yes, konti Gising na na. lang. So dito, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Opo. Chapter 3 verse 17. Opo. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano po? Ano po ulit? Chapter 3, verse 7. Ay, verse 7 po. 17. 3:17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus, maaarap sa mga bumihan sa mga tulad, patay, di na masabi. Sige, palakpakan ko natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maging handa ka. Kailanman. Maging handa ka. So the 7, guard your mind and spirit daily. Alam nyo ba, ang kaaway umaatake hindi sa physical? Amen, family? Amen! Ang kaaway umaatake sa isip ng tao. Di ba? The moment na ang tao makapag-isip na yan ng hindi maganda, Amen. diyan na yung isip niya. Ang tao bakit nagkakaroon ng puso na hindi maganda? Ang tao bakit nagkakaroon ng galit sa kapwa? Ang tao bakit lumalayo sa presensya ng Panginoon? Ang tao bakit nagkakaroon ng sakit? Ha? Dahil ang kaaway, umaatake yan sa isip mo. Ha? Hindi yan sa physical mo direkta. Amen, family? Amen! Kung ano yung papasok mo dyan, once na negatibo, negatibo talaga ang mangyayari. Ha? Pero kung ang isip mo, positibo, positibo ang mangyayari. Amen? Kaya kung ang isipan mo, puno ng salita ng Panginoon, lahat ng lalabas sa bibig mo. Hallelujah. Lahat yan, positibo. Amen. Amen. Kaya ingatan natin yung isipan natin. Kasi kaya maraming tao na nagkakasala dahil sa mga maling kaisipan. Maling pumapasok sa isip. Bakit may taong basta-basta na lang nananakit? Basta-basta na lang pumapatay? Kasi ang kaaway dito yan. Papasok. Ha? Amen, family? Amen. Once na nakapasok na yan dito, tutorturin ka na yan. Hanggang sa lahat ng mga isipan mo o lahat na lang ng gawin mo, puro hindi magaganda sa kapwa. Amen? Amen. Ha? Sabi mo sa katabi mong family, Amen. guard your mind, Guide your mind. guard your spirit. Guide your spirit. Dahil ang kaaway, hindi yan sa physical attack, kundi sa isip. Ha? Kaya family, ingatan natin. Amen? Amen. Okay. So Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12. Verse 3. Verse 1. Ano po? 12:1. Ito. Sign lang. Malapit na tayo family. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na i-ari ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ayan ha. Kaya be careful sa mga nakikita natin ngayon. Be careful sa mga trending na yan. Ha? Be careful, family. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, ha?
Romans chapter 12 verse 1. Ang kaaway hindi aatake sa pisikal, kundi sa isipan ng tao. Amen? So verse 2, Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, Jesus. Yan, be careful on trending. Kala mo kung ano yung mga trending ngayon, okay lang, normal lang, hindi. Ha? The moment na nandito tayo sa salita ng Panginoon, tumatayo tayo sa salita ng Panginoon, hindi yan normal. Ha? Yung mga trending ngayon. Kasi ang mga trending ngayon, ginagamit ng kaaway para ilayo ka sa Panginoon. Amen. Yan yung tandaan natin. Ha? Hindi porke trending, akala mo sisikat ka na. Ha? Hindi porke sumusunod ka sa uso, ano ka na rin, sisikat ka na. Ha? Isipin mo, ginagamit ng kaaway yan para mas lalo kang mawala ng gana sa Panginoon. Ha? Amen, family? Amen. Yung mga nabibili, yung mga usong damit, usong gadget, or kung ano pa mang mga uso-uso ngayon, ha? Anong dahilan? Bakit natin binibili? Anong dahilan? Bakit tayo sumusunod sa uso? Ha? Dahil para sa sarili? Sa sariling kasikatan? Sa sariling paglago? Sa sariling, natin? Be careful. Ha? Pwedeng gamitin niya ng kaaway. Amen, family? Amen. Ha? Kaya dapat, the moment na nasasalita ka ng Panginoon, kung ano man yan, mga bagay-bagay na yan, dapat uunahin mong iisipin or una mong alamin ano yung motibo mo. Bakit ka mayroong ganyan? Ha? Yung motibo ng tao. Bakit ka nagpapaganda? Para kanino? Ha? Bakit ka nagpapagwapo? Para kanino? Ha? Family? Yes. Pagdating sa simbahan, kailangan ko magpaganda. Kailangan ko magpagwapo kasi para sa Panginoon to. At hindi to para sa katabi ko. Ha? Family, hindi to para sa katabi. Ha? Para sa Panginoon. Ha? Amen. Kaya be careful. Be careful talaga kung ano yung mga trending na yan. Kasi ang trending na yan, pwede kang ipahamak niyan. Yes, pwede tayong ipahamak. Amen, family? Hallelujah. Praise the Lord. Ha? Mga young people, be careful on trending. Yung lending, parang narinig ko yan. Parang trending ngayon yan. No, yung lending, narinig ko yan eh. Mautang yan, ma'am. Nangungutang. Meron na rin siya. Kasi maski sa internet, meron na rin siya. So, ano po siya trending ngayon? Yan ang trending ngayon. Ha? Okay, later, ganun. Yan, be careful tayo dyan, ha? Kasi, naku, sigurado, ang mga trending na yan, huwag tayong pakipagsabayan dyan. Pwede kang ipahamak mo. Akala mo, pay later lang yan? Hindi ka sigurado kung pay later lang yan, ha? Ngayon, family. Ha? Akala mo, pwede umutang ngayon. Sa susunod ka ba magbabayad? Ay, naku, hindi ka sigurado. Ang kaaway, matindi yan. Hindi yan basta-basta. Ha? Hindi yan nagpapatawad na pwede ba sa susunod na lang? Pwede ba next month na lang? Ay, naku, hindi. Ang kaaway, pag talagang titira yan. Walang pipiliin yan. Ha? Bata matanda, ay walang pipiliin. Lahat yan. Ha? Amen, family? Kaya be careful. Trending. Ha? Mga young people, mga nanay, tatay, mga trending ngayon, be careful tayo. Amen? Amen. Hallelujah. So, 8, declare the word with faith. Ayan. With faith, ha, family? Word of God, don't separate the word. Huwag tayong lalayo sa word ng Panginoon. Ha? Yung mga trending na yan, pwede kang ilayo niyan sa salita ng Panginoon. Pwede kang ilayo niyan para ito sa mga trending na TikTok na to, imbis na magbasa ka ng salita ng Panginoon, doon ka na lang mag-TikTok. Mawalan ka na ng oras para sa Panginoon. Ha? Kung dati ang init-init ng pag-ibig mo sa Panginoon, ang gana-gana mo magsalita, ang gana-gana mo magbasa sa salita ng Panginoon. Pero dahil sa trending ng mga sayaw, kembutan dito, kembut doon, mawalan
Panginoon. Ha? Be careful, family. Amen. Stay connected with the right connection. Yan ang pinakamahalaga. Ha? Kasi hindi lahat ng mga nakakasama natin is makakatulong sa atin. Hindi lahat ng nakakasalamuha natin is maganda ang motibo sa atin. Ha? Piliin lang yung mga tao na dadalhin ka sa tama. Na dadalhin ka sa Panginoon. Ha? Kaya kung kanino ka nakakonekta, be careful. Kailangan maging matalino ka. Kung dinadala ka ba niya sa mga bagay-bagay na makamundo, walang magandang maidudulot niyan. Lahat yan sablay sa paningin ng Panginoon. Amen. Pero kung ang tao, dadalhin ka niyan sa presensya ng Panginoon, magala ka. Ha? Magala ka. Kaya kung dinala ka dito sa gawain ng Panginoon, ay magala ka. Hindi ka dapat ano ba yan, inaantok na ako. Ano ba yan, kung sana doon ay nakakain na ako ngayon. Ha? Nako, family, magala ka, naniyaya ka dito sa simbahan. Ha? Sabi ko sa kadali mo, family. Magala ka. Na nandito ka ngayon. Ha? At wala ka doon. Kasi sigurado kung nandun ka, may marinig ka doon, ay sigurado nagbubunga ka ngayon. Ha? Mas lalong hindi ka makakain sa kakasermon mo doon. Sigurado. Ha? Amen, family? Amen. Kaya stay connected to the right connection. Huwag tayong lilihis. Ha? Family? Amen. So, Proverbs chapter 27 verse 17. Ayan. Malapit na po. Proverbs chapter 27 verse 17. Kung wala sa salita ng Panginoon, ang kinalalagyan mo ngayon, mas mabuti pa itigil mo na yan. Kasi pwede kang mapahamak. Apo. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa, bakal at isip ang nagpapakalas sa kapwa isipan. 27:17. Okay. Hallelujah, praise the Lord. Sabi, ang tao na nakakonekta sa maling tao, pwede ka rin maging mali. Ha? Kung ang tao nakakonekta sa masama, pwede ka rin maging masama. Ha? Kaya nga be careful kung kanino ka nakakonekta. Ha? Akala mo, close kayo, akala mo, tinutulungan ka, pero deep inside, may plano pala sa huli na hindi maganda. Amen, family? Ha? Pansinin natin, bantayan natin. Ha? Maging mapagbantay tayo. Ha? Mas okay pa na paligiran ka ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Mas okay pang paligiran ka ng mga believers ni Jesus kaysa ng mga believers dito sa mga makamundo. Ha? Mas maganda yun. Ha, family? Kasi wala na talagang maganda ngayon sa nangyayari ngayon. Sa mundo natin, wala na. Wala nang maganda. Ha? May maganda pa ba? May maganda pa ba kayong nakikita? May maganda pa ba mga nangyayari? Ha? Kung meron man siguro sa 100%, mga 10% meron. Pero kadalasan yan, wala nang magaganda. Ha? Kaya be careful tayo sa mga nakakasalamuhan natin. Ha? Be careful tayo sa mga taong kasama natin. Kasi, alalahanin nyo, hindi lahat ng kasama nyo ngayon, kasama nyo pa yan sa huli. Sa panahon na may problema ka na, sa panahon na may pagsubok ka na, sa panahon na hindi ka na niya maintindihan, andyan pa ba siya? Ha? Bantayan nyo, baka ngayon lang yan andyan. Kasi meron at merong makukuha. Meron at merong mapapala. Ha? Tapos after, pag nasa panahon ka na ng kawalan, iiwanan ka na, hindi ka nakilala. Ha? Be careful tayo. Amen, family? Bad company, corrupt good character. Amen? Number 10, stand firm in the end. Hanggang sa huli, maging matatag ka. Tayuan mo ang salita ng Panginoon hanggang sa mga huling araw. Ha? Pag sinabi ng kaaway, ay dito ka na lang. Ha? Mas masaya dito.
May lending dito, may TikTok dito, lahat ng mga uso, makukuha mo. Huwag ka lang dyan sa gawain ng Panginoon. Huwag ka talagang makikinig. Huwag ka talagang magpapa-apekto. Huwag ka talagang magpapadala. Akala mo, sa una lang masarap yan. Pero sa huli, kapahamakan. Amen, family? Amen! Yan. Hanggang nandito pa tayo sa mundo, tayuan natin ang salita ng Panginoon. Tayuan natin. Magtiwala pa tayo lalo sa Panginoon. Amen. Family? Ayan. So last verse, Ephesians chapter 6, verse 13. Last verse na to, family. Natatapos na tayo. Alam ko naman na anong oras tayo nag-start and anong oras na rin ngayon. Hallelujah. But alam nyo ba na hindi na sayang yung pakikinig nyo dito? Chapter 6, verse 13. Kaya't gamitin ninyo kasimutan, pandigma na mula sa Diyos sa gayon makakatagal kayo sa paglaban. Pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Kaya ngayon, kung may manira sa atin, hindi ka magpapadala. Amen. Bagkus maging matatag. Amen, family. Amen. Amen. Kung ang kaaway nga hindi nahihiya, hindi nagsasawa na sirain tayo. Hindi nagsasawa na nakawan tayo. Dapat tayo hindi rin tayo titigil na mag-serve sa Panginoon. Mas lalo na ngayon sa mga huling araw. Kailangan nating abutin yung mga family nyo. Yan, yung mga family nyo, parte ng family nyo na wala dito, kailangan nyo abutin. Yan yung trabaho natin. Kaya buhay pa tayo hanggang ngayon. May tungkulin pa tayo na hindi pa nagagampanan. Kaya nandito ka pa. Kaya dapat ngayon mismo, gampanan mo na. Abutin mo yung mga tao na kailangan mong abutin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Huwag tayong tatahimik. Huwag tayong iikong-ikong ang bibig. Ito na yung panahon. Nasa huling araw. Kaya dapat magdoble na yung kilos natin. Magdoble na yung oras natin para abutin yung magulang natin, mga kapatid natin. Family? Amen. Kasi ang kaaway ay hindi yan talaga pipili ng ng tao kung sino lang yung favorite niyang sirain. Hindi. Lahat ng tao. Kahit ngayon, sumusunod ka pa sa kanya ay sigurado. Kahit ngayon, puro masasaya pa yung bigay niya, sigurado sa huli bagsak ka pa rin. Amen, family? Amen. Ayan. Kaya always meditate the Word of God. Yan talaga yung ipaulit-ulit natin. Meditate the Word of God. Sa mga huling araw, ang tanging salita ng Panginoon ang dapat nating panghawakan. Amen? Amen. Ang salita ng Panginoon ang dapat nating tayuan. Ingat na tayo, ingat talaga tayo sa mga maririnig natin sa labas. Ingatan natin. I-guide natin, isip natin, ang puso natin. Amen, family? Amen. Anuhin natin yung buhay ni Job. Kung kilala niyo si Job, anuhin niyo yung buhay ni Job na hanggang huli naging matatag siya sa Panginoon. Nanatili siya sa salita ng Panginoon sa kabila ng mga sitwasyon na kinaharap niya, nawalan lahat ng ari-arian, namatayan ng lahat ng anak, nagkasakit, pero nanatili yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Grabe, kung mayaman siya noon, mas pinayaman siya ng Panginoon dahil naging matatag siya. Amen? Kaya dapat tayo sa mga huling araw, maging matatag tayo. Read the Word of God and stand the Word of God and i-apply natin, isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. May I request everybody to please stand in the presence of our living God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. To those who's watching our live streaming family, hallelujah. Praise the Lord.
as we are connected to the prophet of God, as we are connected to this ministry, surely your life will never be the same again. And I decree and I declare na anumang mga sakit, karamdaman na inyong pinagdadaanan ngayon, kahirapan, kawalan, kasakitan, masisira lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, lahat ng mga sakit, anumang klase ng sakit, internal and external, be consumed now, be paralyzed now, in Jesus' mighty name. At mula sa araw na to, in Jesus' mighty name, lahat ng propesya, lahat ng deklarasyon ng propeta ng Panginoon, it shall come to pass over your life, even sa inyong mga pamilya, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for your watching family. God bless family. Be blessed in the land of the living. Stay connected. And surely, your life will never be the same again. God bless your family. Thank you. Shalom. Shalom. Thank you, Jesus.